Lagit-laging para sa bayan at sining. PNU, The Thespian Society. Tatlumpung taon na ang nakalipas nang magbukas ang telon ng pinakaunang teatro sa loob ng normal. Simula noon, marami ng mga kaisipan ang nalinang. Mga boses na binigyang lakas. At mga katawang napatatag. Sa 30 taon, iba't ibang individual ang nabigyan nito ng pagkakataon na makapagtanghal. At sa bawat pagtatanghal na iyon, marami ring mga manonood ang naabot at namulat sa katotohanan. Dahil noon pa man, hangad na ng organisasyon na makabuo ng produksyon na hindi lamang para sa sining, ngunit para sa bayan din. Maraming mga hakbang ang kinailangang tahakin upang matupad ang mga hangaring ito. At sa bawat hakbang na iyon, naroon ang kasiyahan at tagumpay. Kasama ng mga ngiti na hindi lamang binuon ng mga natamo pagkatapos ng isang produksyon, ngunit ng mga napulot at natutunan din sa prosesong pinagdaanan. Tulad ng sa iba, kaakibat ng bawat tagumpay ng isang organisasyon ay ang danas ng pagsubok at hirap. May mga panahon na hindi naging madali ang paghahanap ng mga gamit, pag-iensayo, at kung minsan ay ang mismong pananatili sa loob ng bilog. At sa mga pagkakataong iyon, naging motibasyon ang hangarin na makapaglingkod sa lipunan gamit ang teatro. Bukod dito, naging sandalan din ng bawat miyembro ang isa't isa. Itinuring ang organisasyon na isang pamilya na makakasama sa bawat yugto ng kasiyahan at kahirapan. Dahil dito, naging matatag ang pagsasama ng mga tao na bumubuo ng organisasyon. Naging maganda ang produkto ng samahan na nababalanse ng pagmamahal ng isang pamilya at respeto ng isang kasamahan. Kaya naman, hindi mabubuo ang The Thespian Society kung wala ang mga miyembro nito sa loob ng 30 taon. At gayon din naman ang pagpapasalamat nila sa organisasyon na nagbigay pagkakataon na matuto at mahubog ang bawat individual. Pero ano nga ba ang pinagpapasalamat ng mga taong ito? Ang mga aral, Memory. mga taong tumulong sa buong Thespian journey ko. Hindi lamang yung mga technical na bagay, kundi yung mga aral din sa buhay na napulot ko rin sa mga ate at kuya, sa iba't ibang experiences ng batchmates ko, at sa iba't ibang experiences na nararanasan namin sabay-sabay habang kami ay miyembro o bilang miyembro ng Thespian. For me, pinapasalamatan ko yung sobrang daming memories na binigay sa akin ng org. Especially dahil hindi lang naman sila fond memories, kundi talagang makabuluhan din. And I know na pagdating ng panahon, I will look back at these years, even if at some point, naging worst years of my life yung college years ko because of the pandemic. At least, looking back, meron dong liwanag, which is yung bilog. Yung mga alumni, batchmates, co-officers, at syempre pati na rin yung mga members. Sila yung nagbigay inspirasyon sa akin, tumulong, sumuporta, at nagmahal mula noon at ramdam na ramdam ko pa rin hanggang ngayon. Sa loob ng 30 taon, ito na ang The Thespian Society. Ano pa kaya ito sa mga susunod pa? Patuloy pa tayong mag-expand and makilala tayo hindi lang sa Manila, kundi sa buong Pilipinas. And syempre, dapat manguna dyan yung suporta na makuha natin mula sa pamantasan. At makaroon tayo ng collaboration with ng mga theater groups. And sana makasali pa tayo sa mga contest, competition. At patuloy lang tayo mag-produce ng mga plays
na naglalaman talaga ng mga issue na hindi nakikita ng mga Pilipinas. Makapagpatuloy pa yung organisasyon kahit na mahirap ngayong pandemya. Tsaka mas maging isa pa yung mga members sa kung ano nga ba yung purpose nila sa pagsali sa organization. And yung pangarap ko naman para sa mga susunod, dahil syempre last year ko na rin, hopefully, is sana makapag-perform sila sa Metropolitan Theater, makasali sa mga theater festivals, lalo na yung international, syempre mataas yung pangarap natin. Kahit na sa mga short categories lang, and makapag-collaborate sa mga malalaki pang theater organization. Ang aking vision para sa Bilog ay makapaghaplos pa ito ng mas marami pang PNU1s at future PNU1s. PNU1s na hasain yung kanilang talento at kaalaman, hindi lamang para sa kanilang sariling kapakanan, kundi para sa kapakinabangan ng bayan at sining. Lagid-laging para sa bayan at sining, PNU, The Thespian Society. Ang produksyong ito ay hatid sa inyo ng aming corporate partners, Student Volunteers Organization, at PNU NAMI. Paalala, ang kahit anong karakter, eksena, at iba pang mababanggit sa dula na may pagkakahawig sa totoong buhay ay nagkataon lamang. Ang kahit anong pagkakatulad sa totoong mga tao, buhay man o patay, mula sa nakaraan o sa kasalukuyang panahon ay hindi sinasadya. Bukod dito, binibigyang diin na ang nilalaman ng dula ay sumasalamin lamang sa tindig ng organisasyon at hindi sa pangkabuoang institusyong kinabibilangan ng mga taong kabilang sa produksyon. Halika na! Bilisan niyo, nandito na! Tahimik. Huwag kang maingay para hindi nila tayo marinig. Para hindi nila malaman kung nasan tayo. Magsisimula na yung dula. Makinig kang mabuti sa akin para malaman mong katotohanan, ha? Ipinagbabawal ang anumang forma ng pag-screen record ng kahit anong parte o eksena ng dula. Pinagbabawal din ang paggamit ng masasamang salita sa comment section. Maaari tayong makaranas ng isyong teknikal habang ini-ere ang dula. Ang mga dulang ito ay naglalaman ng masiselang tema, lengguwahe, karahasan at sexual na mga eksena na maaaring hindi maging angkop sa mga batang manonood. Patnubay ng magulang ay kailangan. At ang mga sumusunod na eksena ay maaaring nagtataglay ng nakababahalang mga tunog at pagkislap ng ilaw. Tandaan mo, hindi ka man namin nakikita. Nakikita ka niya. Ikaw rin. Ayaw mong magkasala sa kataas-taasan, di ba? Ayun na! Ewan mo at ewan natin sinong may pagkana at bakit ba tumilapon ang
Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang boses ng pagtindig at paninindigan ang mangingibabaw. Hindi pa huli upang magsalita. Itama ang kasinungalingang matagal nang pinaniniwalaan ng karamihan. Walang anumang kamalian sa pagpiling manindigan sa gitna ng katahimikan ng karamihan. Bagkus, isa itong matibay at matapang na simbolo na hindi lahat ng tao ay takot, tulog at walang pakialam. Tama. Mahirap at nakakatakot man ang mga unang hakbang sa pagkilos at pag-imik, pero kailangan mong manindigan. Hindi lang para sa sarili, kundi lalo na't pati para sa kapakanan ng pamilya. Sa ikalawang produksyon ng PNU The Thespian Society ngayong ika-30 artistikong taon, Inihahandog namin ang Apprentice Showcase na may temang katahimikan na binubuo ng 3 dula. Ang babaeng pinagpala sa lahat sa panulat ni Akea Aliada. mga mangangatok sa panulat ni Kenneth Steven Salcedo, At ang ihip sa panulat ni Kaleha Joy Roque. halina't samahan kami sa iba't ibang yugto at panahon kung saan ang pagpiling kumilos at magsalita Ay malaking gampanin sa kanika nilang mga istorya. Manood, mamulat, Tumindig, kumilos, umimik sa gitna ng katahimikan. Jesus! Ginoo! Dumi na rin pala dito. Nakapaglinis na nga para bawas sa gawain. Ay! Kasi mo! Oh, malas to ah. Hindi na sana may mangyaring masama. Bilis ng panahon. Parang kailan lang. Sabay-sabay pa kami naliligo sa CR. Tapos, tatawagin pa kami ni Nanang sa kalsada kasi maghapon na naman kami nagdaro sa tapat ng bahay. Ngayon,
naman kasi dito. Bernard! Halika nga rito at tulungan mo naman ako maglinis. Oh, Manay. Anong oras na sigaw ko pa ng sigaw dyan? Baka magalit kapitbahay natin. Huwag ka nga! Tulungan mo na ako dito. May mga pamunas pa yata doon sa sala, kunin mo. Dali! Teka. Nagwawalis ka ba? Gabi na. Hindi ba malis yan? Di sana ako aabuti ng gabi kung tinulungan niyo ako. Oo sa susunod ko pa naman pupunta yung mga bibili ng bahay natin bakit naglilinis ka na agad? Ano bang ginawa mo? Bukod sa panoorin na tuyo ang sahig na ako lang din naman na naglampaso. Aber, kung kailan Sabado at wala kayong trabaho, hindi kayo tumutulong. Tsaka, kung may bibili man ng bahay o wala, kailangan pa rin malinis to, no? Oo Nasaan ba si Diego? Sa bansa. Alam mo namang di nagpapaalam kung saan pumupunta yun. Manay, iiso bang naiisip ko? Hindi. Ano bang naisip mong damuhong ka? Kung nasaan naman si Diego, malamang. Di nasa rally na naman. Nasa mob. Alam mo namang nagmana kay tatang yun. Manay, para namang sinisisi mo naman si tatang kung bakit nagkaganyan si Diego. At sino pala, Aber? Si Nanang? Kalma! Baka kung ano pang masabi mo dyan Alam niya naman delikado ang pagiging aktivista. Pero pinipilit niya pa rin ituloy. Sa mga nakakasama niya, kay Nanang at Tatang, kailangan bang maabot na pa siya ng mga pulis sa rally para matakot man lang siya? Sa magulang na natin mismo nang galing yan, Bernard, Delikado na nga Pero tinutuloy niya pa rin hanggang ngayon. Naalala ko pa yung takot natin nung tangina nung pinuntahan sila ng Tatang dito tapos muntik pa silang kunin ng mga pulis. Grabe! Pero si Diego, wala! Kahit sinusundan na pa uwi, ayaw pa rin tumigil. Idadamay pa tayo. Kalmado na. Eto, chat ka muna. Gagalit agad Alam mo namang pumayag si Nanang at Tatang diyan sa pansanin Diego sa mga rally na yan. Kasi naman, wala naman talagang problema sa mga ginagawa nila. Mas mabuti pa nga yung ginagawa nila kaysa sa iba dyan At saka si Bunso. Alam mo namang hindi matigas ang ulo nun. Malakas lang ang panindigan sa prinsipyo. Yung gusto niya yung may pinaglalaban siya. Alam mo ikaw, ganda ng diskarte mo, Tangina, nagre-reklamo ako dito, tapos paglingon ko, umiinom ka na. Hindi ka na talaga natigil dyan sa bisyo mo. Bakit? Pero ako naman palang binito Kaya hindi ka pa nagkakanobyo hanggang ngayon Che! Manay, pagod lang yan. Pahinga ka rin minsan. Paano magpapahinga? Ako lang ang naglilinis dito. Nakakamiss tuloy sila Nanang at Tatang, no? Oo nga, Manay Sana naman, kahit papaano, madala si Diego sa pagkamatay nila. Manda sila sa kulungan ng wala namang formal na kaso. Illegal pang inaresto. Manay, aalala pa ba yung mga kwento nila sa atin dati? Nung mga bata pa tayo. Alin ba dun? Ang dami-dami kaya nun. Yung mga nakakatakot na pamahiin. Teka. Namay mo ba yun? Parang amoy bulaklak. Ano ba yun? Kumamela o sampagita? Wala naman, Manay. Nako! Sunod-sunod na!
talaga ako magwawala sa gabi, Bernard. O Manay, sasabi mo lang eh. Ah, baka maapakan natin. Simula bukas, hindi na talaga. Oh, sakto din ko bunso. Nagkikantuhan kami ni Manay. Kuya, Manay, ano nga ulit yung pinagkukwentuhan ninyo? Manay, may naalala ka na ba? Oo! Bernard! Kung tamang pagkakaalala ko, sabi ni Tatang, may kapoy daw dyan sa may puno ng mangga sa may likod bahay. Iba tawag nila doon, di ba? Mancho? Magyo? Makyo? Mancho! Wala namang pinagkaiba. Kapre pa rin yun, gago. Wala ba? Di ba may pinagkaiba pa yun? Ano, magkukwento pa ba ako o magtatanong ka na lang dyan? Yung kapre daw dyan sa may puno ng mangga, nangangabala tuwing gabi. Lalo na kapag ikaw na lang mag-isang tumatambay dun sa may likod. Ako ito na rin to sa atin ni Tita Bibs dati, di ba? Kapag nagkukwentuhan daw sila ni Nanang, madalas nung sila sa likod nag-uusap. Manay, mas mahangin kasi dun. Kaya nga gustong-gusto ni Tita Babes dun, di ba? Ayaw nila Nanang dito sa loob. Paano? Mainit kasi minsan. Kung mag-usap ba naman sila ni Tita Babes, sinaabot na rin ng gabi. Kapag siya na lang daw yung nag-isang naiiwan doon sa may likod kasi nag-yosi pa siya. Nakakwento niya sa akin, sumasakit daw bigla yung likod niya. Kasi hinahampas daw sa kanya yung dambuhala, tite! Tite ng kapre! Alam Manay Pero gaano kaya kalaki yun? Nagtataka. Kuya, si Manay curious na curious. Nakakapagtaka lang. Gaano ba dapat kalaki ang isang tite para masaktan ka pag hinahampas? Aba, ewan ko Manay. Di pa naman ako nahampas ng malaking titi Biro lang. Ito naman Diba? May osteoporosis yun si Tita Babes. Tapos, sintomas lang naman yung pananakit ng likod niya. Kaya talaga, kung ano-anong pinag-iisip ninyo, no? At paano mo naman nasabi? Bihira mo lang naman maabutan si Tita Babes dito. Paano? Palagi kang nasa kalsada. Ako, may kwento na aalala ko kasi noon. May nagpaparamdam sa kwarto ko. Diba, makikipaglaro tayo kay Ramses. Dun sa puno na Chico, malapit sa kanila. Tapos, pag uwi natin sa gabi, bago ako matulog, may naririnig akong mga tunog. Tok. 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 Mga tunog na sobrang bagal. Tapos, ang sabi pa ni Tatang noon, mga tamawuro yung mga yun. Mga engkanto. Nagagalit pag naiistorbo sila. Oo nga! Naalala ko pang naiihi ka sa kama, sobrang takot mo Paano? Nababato nyo kasi yung lungga nila pag nag-aaway kayo ni Ramses. Yung kalaro natin sa may katabing bahay. Tamawo?
Encanto? Eh di ba? Si Ramses lang naman yung nagbabato sa bintana mo. Lagi kayong magkaaway nun. Eh paano? Lagi mo rin dinadaya sa langit at lupa. Ganun ba? Oo, mayroon pa nga isang beses na aalala ko eh. Ah, alam ko na. Yung nahuli siya ni Tatang. Tapos, takbo siyang mabilis. Alam mo kung bakit? Kasi akala niya multo si Tatang. Mutuhin ka sana ni Tatang para magtigil ka na. Ano raw? Ano raw yun? Ano yun? Ano yun, Manay? Ah! Wala! May naalala lang akong kwento. Ito, anigurado. Nakakatakot talaga to. Kwento rin to sa atin ni Tatang nung kakalipat lang nila dito. Yung mga mato. May grupo bumibisita sa bawat kabahayan. Sabi nila, normal na tao sila tuwing may araw. At pagsapit ng gabi ay nagiging mga mangangatok. Pinupuo ng isang babae at dalawang matandang lalaki. Wala silang ibang suot kundi itim na talukbong sa mukha at buong katawan. Kapag nakarinig ka ng katok at walang sumisigaw ng tao po, mga matugtog yun. Sabi nila, hindi raw sila kakatok kapag pininturahan mo ng puting krus ang pinto nyo. Hindi nagtatapos doon ang kwento. Sabi pa nila, wag mo raw pagbubuksan ng mga mangangatok. Lalo na kapag wala kayong puting krus. Alam niyo kung bakit? Kasi mamamatay ang panganay na anak ng pamilya. Manay, paano ba namimili ng bahay ang mga ngatok na yan? Sabi pa nila, nagpupulong sila sa pinakamalaki at pinakamatandang puno sa lugar nyo. Nagdarasal. Hindi mo maiintindihan, pero parang nagkasala sa dami at bilis ng panalangin nila. At sa oras na matapos sila sa pagdarasal, isa-isa silang maglalakad papalayo ng punong napili nila. Kung ano yung bilis ng panalangin nila, ganoon naman kabagal ang paglalakad nila. May kasamang usok sa bawat hakbang. At kung minsan ay maririnig mong nagdarasal pa rin ng mahina. Sabi nila, hindi mo sila agad makikita, pero ramdam na ramdam mo kapag nakasabi mo silang naglalakad sa kalsada. Manay, hindi naman totoo yan eh. Kapitbahay siguro yan.
Ako na kakausap. Pitin niyo na to. Galing ka na naman ba sa rally, Bunso? Hindi. Hindi, kuya, hindi. Okay lang naman sa akin. Sabihin mo na. Hindi nga, kuya. O sa rally ka na naman pumupunta, di ba? O saan ka galing ngayon? Sa burol. Sa burol na kasamaan ko. Burol? Yan ang nga pa ang sinasabi ni Manay eh. O ano, nagpagpag ka ba? May inuwi ka bang placard? Baka saan ka pa rin ng kaluluwa kahit wala kang inuming pagkain eh. Ano? Wala akong inuwi, kuya. Ano ba? Mangangatok sa labas! Mangangatok sa labas! Mangangatok! Manay, ano ba nagsasabi mo? Manay, sigurado ko ba talaga sa nakita mo? Ako ang titingin sa pinto. Teka, Chico! Gusto mo na ba akong mamatay? Nakita ko na! Sumilip ako sa bintana, tapos ayun! Nakita ko! Isang babae, tatandang lalaki. Naglakbong ulo hanggang paa, mangangatok yun! Manay, baka naman namamalikmata ka lang kasi. Ako nang titingin kasi sa pinto. Ano bang ginagawa mo, Bernard? Hindi nagagana yung puting pintura. Nandiyan lang sila sa labas eh. Kuya, anong ginagawa mo? Anong tulong yan? Ang naming sumasalangit ka. Sabay na ngalaw po sa amin na kalawsan nila mo na. Teka nga lang. Alalahanin niyo yung buong kwento. Baka may iba pang paraan. Sandali! Puting pintura. Wag bubuksan ang pinto. Manay, di ba ikaw yung nakakaalam? Anong gagawin natin? Ganito. Magtatago tayo. Aalis sila pag walang tao sa bahay, kapag walang maingay. Manay! Saan ako? Paano ko? Saan ako, Manay? Magtago ka sa kusina! Dalian mo! Manay, sigurado ko ba talaga sa nakita mo? Oo nga! Bakit ba ayaw mo maniwala? Nasundan kasi ako pa uwi. Nag-aalala lang naman ako na baka pulis yung mga nakita mo. Diego? Ano sabi mo? Alam mo ikaw, Diego? Hinahayaan ka na nga namin rumali-rali eh. Kasi ginawa rin naman namin yan noon. Pero hindi mo man lang sinisigurado kung may sumusunod ba sa'yo pa uwi. Huwag na kayo mag-away. Baka bumalik pa yung mga mangatok eh. Baka marinig kayo. Hindi ko naman kasalanan na sundan nila ako pa uwi, Manay. Dahil kahit kailan, wala akong ginawang masama para pagmatyagan nila. Alam mo yan, Manay. Kasi yan yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Oo! Alam ko! At alam ko rin na mas mainit kayo sa mata ng mga alipuhas ng gobyerno ngayon. Mag-iingat ka man lang sana tuwing uuwi ka para hindi kami nadadamay. Mag-ingat? Hindi ba't ganyan din yung ginawa nila na nangatatang? Pero anong nangyari, Manay? Hinulit kinulong pa rin sila. Pwes, wag mo nang paabutin pa yung sarili mo sa ganon, Diego!
Tama na! Tama na, okay? Baka kung ano pang masabi niyo eh. Alam mo nang delikado yung pinasok mo eh! Delikado, Diego! Kaya ka namin pinag-iingat kasi kung sila na lang matatanga kinulong nang walang legal na kaso, ikaw pa kayang mas mapangahas at mas matapang? Ha? Manay naman! Alam mong importante itong ginagawa ko. Matakot na tayo sa mga engkanto at mga kaluluwa o sa kahit ano pang pamahiin meron dyan. Pero sa panggigipit ng estado sa masa, Manay, hindi. Dapat lumaban tayo. Sila ang di dapat kinatatakutan. Kung tutusin, Manay, sa atin sila dapat matakot. Oo, Manay. Alam ko, delikado. Pero kahit kailan, hindi ako matatakot. Kahit ikamatay ko pa. Manay, para ka na nangangatatang. Lalaban ako. Mag-iingat ka man lang sana. Kahit hanggang sa makalipat na tayo. Diego, nag-aalala lang naman ako. Nag-aalala lang kami. Para sa'yo. Ayoko nang maulit pa yung nangyari sa magulang natin. Inisin muna natin tong kalat. Lalo na kung sinabing mali ang ginagawa niyo. Manay, kala ko mawala na sila. Sino yung kumakatok? Manay, bakit nandiyan sila ulit? Pwede ba? Tumahimik muna kayo. Kung mga matok yan, huwag na kayong magsalita. Tao po. Bakit kasi hindi nagsasalita agad eh? Oh, sino kakausap dun? Ako na! Panigurado tao na yan. Diego, magtago ka. Magtago ka, dalian mo. Bakit? Nandiyan na naman ba sila? Manay, ano nangyayari? Bakit parang aligaga ka na naman? Sabi mo kanina, sinundan ka pa uwi, di ba? Mga pulis? Sino yung nasa pinto? Manay! Huwag ka mag-alala. Si Aling Gemma lang yun. Kumakatok daw sa kanila. Diego, hinahanap ka. Nasaan sila? Di ako magtatago. Bakit? Wala naman ako kasalanan ah. May arma sila, Diego! Mga baril! Buti na lang, niligaw niya Aling Gemma sa kabilang puno ng kalsada. Oy! Anong gagawin natin? Baka pumunta sila dito. Alis muna tayo. Tao po. Dito po ba nakatira ang mga limaw? Oo. Dito nga. Saglit lang ha. Huwag kayong maingay. Magtago ka na, Diego. Sasabihin kong hindi ka pa nakakauwi kapag hinanap ka nila. Okay? Bilisan mo. Kuya ano? Mag-i-impake pa ba tayo ng gamit? O siya! Ako nang bahala. Dun, pag pumunta sila dito, doon sa kusina ka ng pinto lalabas. Okay? Wala nga si Diego rito! Bakit ba ang kulit-kulit nyo?
Sabi nila nandito raw siya. Wala nga! Sinabi ko na hindi pa siya nakakauwi! Ilabas niyo na! May tumawag sa pangalan ko, labing isang palapag. Tinanong kung okay lang ako, sabay abot ng baso, may naghihintay. At bakit ba pag nagsawa na ako, biglang ayoko na? At ngayon, di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Pwede ba itigil mo na ang pag-ikot ng mundo? Lumiwanag ang buwan, San Juan, di ko na nasasakyan. Ang lahat ng bagay ay umuguhit na lang sa aking lalamunan. Ewan mo at ewan natin sinong may pagkana. At bakit ba tumilapon ang gintong alak dyan sa paligid mo? At ngayon